Panginoong Kristo. Kunin mo natin, ano ba yung iglesia? Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Yung iglesia, Latin na ecclesia, from Greek ecclesia, where the word is a compound of two segments. No? Open close parenthesis, ek. A preposition meaning out of, and a verb, kaleo, signifying to call. Together, literally, to call out. So, yung mga tinawag pala, yung iglesia. Pala ibig sabihin nun. Na? That usage soon disappeared and was replaced with assembly, congregation, council, or convocation. A group of people assembled for religious worship. Yung pala ibig sabihin ng iglesia. Mula sa Latin na ecclesia at sa Greek word na ecclesia, na ang ibig sabihin lang yung to call out, ng tinawag. No? At yung mga tinawag na yun yung mga grupo, yun ni-replace nga with assembly, a group of people assembled for religious worship. Na sa Tagalog nga, kalipunan o grupo ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. So yung ibig sabihin ng iglesia. Tayo, mga iglesia, tayo yung grupo, kalipunan ng mga taong sumasampalataya sa Diyos. Tayo yun, yung iglesia. No? Mga tinawag ng Diyos. Sino ang tumawag sa atin? Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Kaya ang Diyos ang tumawag sa ating lahat. No? Meron lang siyang ginamit na paraan kung paano tayo tinawag. Sa pamamagitan ng mga manggagawa, tinawag tayo, inaralan tayo, at inilagay tayo sa iglesia. Sa isang grupo ng mga sumasampalataya sa Diyos. So yun po yung meaning ng iglesia. Sa banal na kasulatan, ilan nga ba ang iglesia? Kasi kung titingnan natin, magsusuri tayo sa SEC, napakaraming iglesia na nakarehistro. No? Iba't ibang mga pangalan ng iglesia. Ni iglesia protestante, ni iglesia katolika. Diba? Iglesia ng Diyos na iba't ibang mga grupo. Pero sa banal na kasulatan, ilan nga ba ang iglesia? Efeso 4:4. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. So, pansinin natin, may isang katawan. Alin yung katawan na yon? Naiisa lang daw. Ngayon, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. At aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Sa makatwid, yung palang katawan na binabanggit ni Apostol Pablo, may isang katawan, yun ang iglesia. May isang iglesia. So isa lang ang mayroon sa Biblia. Isang iglesia lang ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaninong pangalan tinatawag yung isang katawan na yon? Yung isang iglesia. Kaninong pangalan siya tinatawag? Unang Tesalonica 1:1, si Pablo at si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica. So yung taga-Tesalonica, lokal yun. Kung parang sa atin, sa iglesia ng mga taga-Mangino o Gapan, sa iglesia ng mga taga-Gapan, kanino raw? Sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Kaya maliwanag na yung isang katawan, yung isang iglesia, kanino tinatawag na pangalan? Doon daw sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang iglesia, gaya ng ating nababasa, yung ating pinagsasama-samahan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Doon sa dalawang pangalan na yon, tinatawag ang
iglesia. Diba? Hindi ko kanginong pangalan tatawagin ng iglesia. Ang Diyos ang may-ari ng iglesia. Ang sabi nga ng Panginoon Kristo, kung alin yung sa kanyang ama, yun din kanya rin. Pareho silang nagmamay-ari. Dalawa silang nagmamay-ari ng iglesia. Ang iglesia tinatawag sa pangalan ng Ama at sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung isang iglesia, maliwanag sa banal na kasulatan, yun ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? At alin iglesia, ayon dun sa ating paksa, alin yung iglesyang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ingatan ninyo ang inyong kawan, ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, iglesia ng Diyos. Doon sa King James Version, nakalagay doon, iglesia ng Panginoon. Sino yung Panginoon na binabanggit doon? Yung Ama. Ba? Yung Diyos. Kaya nga sa English, ang sabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. So, church of God. Puro sa English version, puro church of God. Kaya yung iglesyang tinubos, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, yun yung iglesia ng Diyos. Iglesia ng Panginoon. Yun ang tinubos na mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ano yung ipinantubos sa ating mga kasalanan? Unang Pedro 1:18-19. Na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwidbagay ang dugo ni Kristo. So yung dugo ng Panginoong Hesukristo ang siyang ipinantubos. Hindi basta ordinaryong dugo ang ipinantubos. Hindi yung dugo ng hayop. Wala na nga naging kabuluhan yung dugo ng hayop noong unang panahon. Hindi na kayang tubusin ng dugo ng hayop yung kasalanan ng tao. Kaya yung mismong dugo ng ating Panginoong Kristo, yung bugtong na anak na isinugo ng Diyos, yun ang ipinantubos sa ating mga kasalanan. At bakit tayo tinubos? Bakit tayo tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagkasala lahat. Hindi na kayang bayaran ng dugo ng hayop. Kaya, minabuti ng Diyos na mismong yung kanyang bugtong na anak ang isugo, ipinagkatawan tao, para sa laman bayaran ang ating mga kasalanan. Diba? Yun ang layunin ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. At saan tayo nangaligtas nun? Nang tayo tubusin ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo, saan tayo nangaligtas? Sabi ni Apostol Pablo, 5:9 ng Roma, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Doon tayo iniligtas ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Doon sa galit ng Diyos. No? Kasi andun na yung, sabi nga,
talagang makasalanan ng tao eh. Ang tao, lalo na nga sa unang panahon, ang kahentilan. Ano ang ibig sabihin ng hentil? Walang Diyos, walang tipan, walang pangako. Tayo yun. No? Na unang hindi nakakilala sa Diyos. Sapagkat ang bayang Israel, ang siyang bayan ng Diyos, yun ang nakakilala sa Diyos. Pero dahil na rin doon sa pagkakasala ng Israel, nagkaroon tayo ng pagkakataon na maligtas din. Maalis doon sa galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos, yun yung kapahamakan. Yun yung pagbubulid doon sa impyerno. Doon tayo iniligtas ng Diyos. Doon tayo iniligtas ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo sa kanyang galit. No? At alam natin, makapangyarihan nung dugo, napakabisa ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ano nga ba ang kapangyarihan, naging kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Kristo sa atin? Unang 1:17. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So panlinis yung dugo. Diba? Yung dugo ng Panginoong Kristo ang siyang nagpalinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kung walang Jesus na napako doon sa cross, walang namatay, walang tumubos sa ating mga kasalanan, hanggang ngayon marumi pa tayo dahil sa kasalanan. Pero sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Kristo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang inalis sa bawat isa sa atin, di ba? Kaya nga, nung tayo mga bautismuhan, talagang mga bagong nilalang na ang bawat isa sa atin. Nilinis na tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kaya lang, sa loob ng iglesia, mayroong mga hula. Nangyari noon, mangyayari ngayon. No? At mangyayari pa sa darating. Ano yung mga hula na yon na mangyayari sa loob ng iglesia? Paki-next mga ayan. Sa Gawa 20, 29, 30, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. No? Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Na nangyari noon, mangyayari pa rin hanggang sa ngayon. Sapagkat yan ay hula. Sapagkat yan ay mula sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang mangyayari hanggang sa hinaharap. Magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang wika. Kaya dapat talagang tatagan natin yung ating pananampalataya upang hindi tayo maging kabilang dyan sa sinasabi ng banal na kasulatan. No? Ano rin ang sabi ni Apostol Pedro? Ikalawang Pedro 2:1-3, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Yun lang ang talagang parteng malungkot, no? Na mangyayari ngayon sapagkat yan ay hula mula sa Diyos. No, talagang merong mga bulaang propeta na ililigaw, sabi nga ng Panginoong Kristo,
marami ikang magsisilabas, magsisilitaw ng mga bulaang propeta, mga bulaang Kristo, na kung maaari, iligaw pati ang mga hirang. Diba? Kung maaari, iligaw pati ang mga hirang. Kung maaari. Pero kung tayo'y nasa matibay na pananampalataya, tulad ng ating Bible study, mga unang lingkod ng Panginoon, talagang matitibay ang kanilang pananampalataya sa kabila ng mga kapighatian, ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, nataya ang kanilang buhay, nasangkot ang kanilang buhay at kamatayan, pero hindi sila tumalikod sa Diyos, nanatili silang sa Diyos, nananatiling naglilingkod sa Diyos. Maging gayon din tayo. Kaya yung sinasabi ng Panginoong Kristo, kung maaari, iligaw pati ang mga hirang. Kung nasa atin yung matibay na pananampalataya, hindi tayo maaaring mailigaw ng mga bulaang propeta, ng mga bulaang Kristo. Kaya ang susi lang, yung tibay, tatag ng ating pananampalataya. Yun yung pinakasusi para hindi tayo umalis, mawala, maakay ng mga bulaang propeta at bulaang Kristo na naglipana dito sa sanlibutan. Magbigay din tayo ng mga halimbawa na nangyari noon sa mga lingkod ng Diyos. Itong si Diotrephes, no? Sa ikatlong 1:9, ako'y sumulat ng ilang bagay sa iglesia. Datapwat si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinatanggap. No? Iglesia yan. Si Diotrephes. Namumuno doon sa isang lokal. Pero anong ginawa niya sa kanyang mga kasamahan? Doon sa mga alagad. Hindi raw tinatanggap. Kaya't kung pamarian ako ay ipaaalala ko ang mga gawang kanyang ginagawa na nagsasalita ng masasamang salita laban sa amin. At hindi nasisiyahan sa ganito, ni hindi man niya tinatanggap ang mga kapatid at silang mga ibig tumanggap ay pinagbabawalan niya at pinalalayas sila sa iglesia. So, malaki, mataas ang katungkulan sa isang lokal na yung mga kapatid na maring may laban, hindi pabor doon sa kanyang mga ginagawa, hindi tinatanggap sa iglesia. Kahit ang mga alagad. Pinagbabawalan din yung mga kapatid na tumatanggap ng kanyang kapwa-kapatid, pinagbabawalan na huwag silang tanggapin. So, ipinakita lang natin, nangyari noon talaga na mayroong ganon. No? At sa hula nga, talagang mangyayari sa panahon, hanggang sa panahong kasalukuyan. So, kung nasa atin naman yung tibay, tinuturo naman yung paraan, yung tibay ng pananampalataya ang susi para tayo ay hindi madaya, no, ng iba't ibang mga aral na lalabas dito sa sanlibutan. Ano ang dapat nating gawin upang di tayo maakay kung maganap sa panahon natin ang mga bagay na yan at ang mga hulang sinasabi sa banal na kasulatan? Unang 1:7, mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Huwag tayong padaya. No? Sabi ni San Juan, huwag tayong padaya. Kasi alam naman natin kung ano yung turot aral ng banal na kasulatan. Alam natin kung ano yung mga doktrina sa loob ng iglesia. Manindigan tayo doon sa ating doktrina. Lalo na sa pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Kung may ibang aral na darating, marinig ka mismo sa kasamahan mo na hindi aral ng iglesia, huwag mong pakinggan. Huwag kang padaya. Diba? At paano rin natin mapapanatili na tayo'y nasa iglesia? Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Kanino ba natin natutuhan yung mga aral, mga doktrina sa loob ng iglesia? Sa Diyos,
sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng kanyang salita na nasusulat sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol, sa pamamagitan ng pangangaral ng ating Panginoong Kristo na nandito sa banal na kasulatan. Yun ang ating mga natutuhan, no? Mga katunayan na ating napag-aralan sa banal na kasulatan. Kaya ang sabi, manatili tayo dun sa mga bagay na ating pinag-aralan. Manatili tayo sa mga doktrina na ating sinampalatayanan sapagkat siyang katotohanan na naayon sa banal na kasulatan. Kung mayroong ibang aral, ibang doktrina na darating, nating tanggapin sapagkat alam natin kung ano yung katotohanan na nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya talagang huwag tayong padaya, manindigan tayo doon sa pananampalatayang ipinakilala sa atin ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. At ano rin ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 1 Kings 4:7, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Manatili daw tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Nasaan siya? Siya yung Pangulo sa Iglesia. Di ba? Kung saan siya naroon, doon tayo dumuon eh. Doon sa Iglesia ang kanyang pinangunguluhan, sa Iglesia ng Diyos. Ang sabi niya, manatili kayo sa akin. Manatili tayo doon sa iglesia ang kanyang pinangunguluhan. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Hindi tayo makapagbubunga. Hindi tayo mabubuhay kung wala doon sa sanga, doon sa puno. Hindi tayo nakakabit bilang sanga doon sa puno. Kada tanggal tayo doon sa puno, ano mangyayari? Yung sanga natatanggal sa puno, matutuyo. Wala na. Wala nang dagtang aagos sa kanya, mamamatay. Gayon din tayo. Bilang mga sanga, doon sa puno ng ubas na sa Kristo, patuloy tayong nagbubunga sapagkat yung mga turot aral na mula sa ating Panginoong Kristo, ang siyang dumadaloy sa bawat isa sa atin. No? Alin din yung dapat nating ingatan? Efeso 4:3, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Pakipagkaisa tayo dun sa Espiritu. Unang-una, alam natin tayo tahanan ng Diyos. Alam natin ang Espiritu Santo rin nananahan sa atin. Makipagkaisa tayo doon kung ano yung kalooban ng Espiritu Santo, kung anong kalooban ng Diyos na gawin natin, yun ang ating gawin. Makapagkaisa rin tayo doon sa aral. Yung Espiritu ng aral, isang aral, ba? Isang Espiritu, isang aral mula sa banal na kasulatan, pagsakitan ninyong ingatan. Yung mga turot aral sa banal na kasulatan. Di ba? Sapagkat yun ang ating buhay. Yun ang maghahatid sa atin upang makamit yung hinihintay natin pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Bakit kailangan na nagkakaisa tayo sa isang aral, sa isang pananampalataya? Sa Efeso 4:13-14, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Bakit kinakailangan daw na tayo nagkakaisa doon sa isang aral, sa isang pananampalataya, nakakaisa doon sa iglesia, sa isang katawan?
para hindi tayo madaya na mga katusuhan ng tao dito sa sanlibutan. Para hindi tayo pahapay-hapay. Kinakailangan talagang matatag yung ating pananampalataya. Diba? Kung dumarating yung mga pagsubok sa buhay, hindi ka pahapay-hapay na parang ando yung mga pag-aalinlangan. Parang tinutulak ng alon ng hangin sa dagat. Kung saan yung hangin, doon ka pa rin. Pero kung sa pananampalataya, matibay ang ating pananampalataya, sapagkat nasa atin yung isang aral mula sa banal na kasulatan, magiging matatag tayo. Anumang mga pagsubok sa buhay ang dumating, hindi tayo bibitaw. Diba? Mananatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Kaya kung tayo manatili sa iglesyang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo, ano yung ating reward? Ano yung makakamit natin? Bilang tayo na mga iglesia, no? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo, ang ating makakamit. Next. Unang Tesalonica, 1:4-5. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo, sa mga iglesia ng Diyos, na dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo, at sa mga kapighatiang inyong tinitiis, na isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos, upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Yun yung pangako sa atin no? Yung mga iglesia ng Diyos, tayo, bilang mga iglesia ng Diyos, aaring karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Saan ang kaharian ng Diyos? Doon sa langit. Sino yon? Sino sa mga iglesia ng Diyos ang pinangakuan at makakakamit nung sinasabing magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Yun daw mga nagtiis. Diba? Kung dumarating maraming pagsubok, hindi niya pinabayaan ang kanyang tungkulin sa iglesia. Nagtiis siya sa iglesia. Nanatili sa iglesia. Hindi basta, hindi yung tulad nung nabasa natin na pahapay-hapay, kung saan dumating yung hangin, doon ka. Hindi, matatag kailangan. Kaya ang sabi nga, yung dahil sa inyong pagtitiis, so lahat ng mga nagtiis, di ba ang sabi rin sa banal na kasulatan, ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Kaya yung magtitiis, yun nandun sa iglesia, na mga magtitiis, yun ang aariing karapat-dapat sa iglesia. Papaano kung nandun ka rin sa iglesia, pero hindi ka naman nagtiis? May mga dumating na mga pagsubok sa buhay mo, huminto ka na. Hop na, stop na. Hindi magiging karapat-dapat kasi ang sabi, yun daw magtiis. Yun nagpapatuloy. Diba? Nandun ka sa iglesia, pero ang sabi, nandun daw, yung buhangin nandun sa kamay ng Diyos. May nahuhulog pa. Hindi sana ganun. Tayong lahat, manatili tayo sa kamay ng Diyos. Manatili tayo na nasa iglesia. Sapagkat alam natin na ito ang tunay na sinasabi sa banal na kasulatan, iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus, yung mga turot aral na naayon sa banal na kasulatan. Yun ang binigyan ng pangako na makamit yung buhay na walang hanggan. Diba? So, para tayo makatiyak, makasigurado, kinakailangan talagang mapanghawakan nating matibay yung ating pananampalataya upang sa pagparito ng Panginoong Kristo ay pagdilat ng ating mga mata, sasalubong tayo sa mga alapaap. Siya ang ating makikita sapagkat nasa atin ang pangako na makamit yung pangako na yun na buhay na walang hanggan. Naway, yun ang ating
magawa, no? Matiis natin anuman ang mga pagsubok na darating sa ating buhay, huwag tayong manlamig sa ating pananampalataya. Huwag natin sumbatan ng Diyos kung may mga dumarating mga problema, mabibigat na suliranin sa buhay, mga karamdaman, huwag nating susumbatan ng Diyos. Kundi ating patuloy na papurihan ng Diyos. Di ba ganun ang ginawa ni Job? Napakaraming pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Naubos namatay lahat ng kanyang mga anak. Sinisi ba niya ang Diyos? Hindi. Pinuri niya ang Diyos. Nawala ang lahat ng kanyang kabuhayan, mga ari-arian, naubos siya. Pinuri niya ang Diyos. Hindi niya sinumbatan ng Diyos. Nagkaroon siya ng karamdaman, kinakayod niya ng bao yung kanyang katawan dahil sa kati, dahil sa bukol na tumubo sa kanya mula sa puyo hanggang sa kanyang talampakan. Pinuri niya ang Diyos. Diba? Ganun ang dapat na maging pananampalataya ng bawat isa sa atin. Tayong bilang mga nasa iglesia ng Diyos na pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, manatili tayo na matibay sa ating pananampalataya upang makamit natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand A. Lorido.